Isang uri ng card ang biglang bumagsak mula sa langit at lumaganap sa buong mundo. Habang binabalewala ito ng lahat, itinuring ko naman itong kayamanan at isa-isang pinulot. Ang lahat ng ito ay dahil malapit nang bumagsak ang ulan ng mga bolang dugo. Sa oras na iyon, hindi mabilang na mga blood monster na kumakain ng tao ang lalabas mula roon. Kasabay nito, ang lahat ng pagkain at tubig sa mundo, pati na rin ang iba't ibang kagamitan, ay mawawalan ng silbi. Para makaligtas sa katapusan ng mundo, maaari ka lamang umasa sa iba't ibang kagamitan na makukuha mula sa mga card. Pati na rin sa iba't ibang talento at kakayahan. Gayunpaman, bilang isang taong muling nabuhay, alam ko, na mamayang alas 12 ng gabi babagsak ang unang batch ng mga card. Agad akong lumabas ng bahay para gawin ang lahat ng paghahanda. Nang sandaling tumama ang orasan sa alas 12, isang ugong na tila nagmumula sa labas ng planeta ang umalingaw-ngaw. Kasunod nito, bumuhos ang isang malakas na ulan. Ang kaibahan lang sa dati, ang ulan noon ay tubig. Pero ngayon, ang ulan ay binubuo ng mga card na kasing laki ng baraha. Sa sandaling iyon, ang mga residente malapit sa walking street ay sunod-sunod na lumabas ng kanilang mga bahay. Puno ng pagtataka habang pinapanood ang ulan ng mga card. Habang ako naman ay parang baliw na namumulot ng mga card. Walang pinipili, anuman ang kulay ng card, lahat ay isinilid ko sa aking bag. Ang mga ito ay napakahalagang strategic resources. Mapapataas nito ng husto ang tsansang mabuhay sa katapusan ng mundo. Sa sandaling iyon, sa gitna ng naglalaglagang mga card mula sa langit, may isang card na kumikinang. Isang makulay na liwanag ang nagmumula rito habang ito ay lumulutang sa aking harapan. Isang colorful legendary card. Napalunok ako ng malalim at sumugod papunta sa legendary card. Sa isang dive, nahawakan kong mahigpit ang makulay na card. Pagkatapos noon, tumila rin ang ulan ng mga card pagkatapos ng isang oras. At matagumpay kong napuno ang 13 bag ng mga card. Habang tinitingnan ng mga siksik ang hiking bag sa loob ng van. Kasinungalingan kong sasabihin kung hindi ako nasasabik. Sa mga oras na ito, parami ng parami ang mga taong lumalabas para mamulot ng mga card. Upang maiwasang makatawag ng pansin, agad kong pinaandar ang sasakyan at umalis sa walking street. Nagtungo ako sa hotel na maaga kong nabook. Kapag dumating na ang katapusan ng mundo, saka lang lilito ang tunay na silbi ng mga card na ito. Ngayon, kailangan ko na lang hintayin ang pagsikat ng araw. Humiga ako sa kama, huminga ng malalim, at nakatulog. Kinabukasan, alas 8 ng umaga, biglang dumilim ang dating bughaw na kalangitan. Libu-libong bola ng dugo ang bumagsak mula sa langit. Hindi mabilang na mga dagwang nilalang na hugis tao ang lumabas mula sa mga bola ng dugo. At sumugod sa pinakamalapit na tao. Sa sandaling ito, dahan-dahan kong isinara ang kurtina na may napakakalmadong ekspresyon. Ang tanawin sa labas, para sa akin na isang survivor, na 5 taon nang nabubuhay sa katapusan ng mundo. Ito ay simula pa lamang. Hindi pa nga ito matatawag na pampaganya. Pagkatapos, kumuha ako ng 2 makukulay na card, at binaliktad ang isa sa mga ito. Nakita ko ang mga salitang nakasulat sa card. Talento, Super Recovery Body. Ginagawang isang Super Recovery Body ang may-ari nito. Ang mga sugat ay kayang maghilom sa napakaikling panahon. Pinunit ko ang makulay na card. Agad na kumalat ang init sa buong katawan ko. Nang makita ito, bahagyang napangiti ang gilid ng aking bibig. Hindi masama. Kasunod nito, binaliktad ko ang pangalawang legendary card. Item, Safe House. Sumasakop ng 200 metro kwadrado. May sariling pinto at bakuran. Mayroon itong Absolute Defense Barrier. Kayang labanan ng atake na kasing lakas ng H-bomb. Kahit na may napakalakas na depensa ang Safe House, mayroon itong isang malaking depekto. Iyon ay, hindi ito maaaring ilipat. Sa ngayon, wala akong balak na manirahan sa iisang lugar. Tinago ko ang house card malapit sa aking katawan. Pagkatapos, inilabas ko naman ang 10 gold card. Sa pangkalahatan, napakataas ng kalidad ng mga gold card na ito. Maging ang superhuman stamina o ang heavy fist. Parehong kabilang sa mga top tier na talento sa mga gold card. Sa sandaling iyon, biglang sinirang pabukas ang pinto ng kwarto. Isang babaeng gasgasan ng damit ang bumagsak papasok. Sa likod niya ay may 3 blood fin. Sumigaw ang dalaga habang iniaabot ang kanyang kamay. Tulungan mo ako. Nang makita ito, lumapit ako at tinapos sila sa 3 suntok. Natulala sa takot ang babae. Nakatitig lang siya sa 3 bangkay ng blood fin. Matagal bago siya nakabawi matapos bumagsak sa sahig. Salamat, Natigilan ako ng bahagya habang nakatingin sa babaeng nasa harapan ko. Lynn Warner. Nagkataon nga naman. Sa unang araw pa lang ng katapusan ng mundo, nagkita na kami kaagad. Kung tutuusin, si Lynn Warner ang nagligtas ng buhay ko noon. Sa dati kong buhay, dahil sa tulong ng babaeng ito. Kaya ako nagawang makaligtas. Kinalaunan, ang komunidad kung saan kami nakatira ay pinasok ng napakaraming halimaw. Mula noon, hindi ko na siya muling nakita. Sa sandaling iyon, natigilan si Lynn Warner. Kilala mo ako, sikat na artista. Siyempre kilala kita. Sa mga oras na ito, medyo gaman na ang pakiramdam ni Lynn Warner at hindi na siya gaanong kinakabahan. Pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyayari? Ano ang mga bagay na ito? Pagkatapos kong magpaliwanag ng maikli, iniba ko na ang usapan. Itinuro ko ang tumpok ng mga hiking bag. 10,000 hanggang 20,000 card kung ako lang mag-isa. Aabutin ako ng siyam-siyam sa pag-uuri nito. Masyadong sayang sa oras. Sakto, kulang ako sa tao.
Gusto mo bang makipaggrupo sa akin? Simple lang ang kailangan mong gawin. Tulungan mo lang akong pagbukod-bukurin ang mga card. Ako naman ang bahala sa kaligtasan mo at sa pagkain at tirahan. Magulo ang sitwasyon sa labas ngayon at may mga halimaw pa. At itong lalaking nasa harapan ko ay halatang may alam sa mga nangyayari. Tiyak na magiging ligtas ako kung sasama ako sa kanya. Walang pag-aalinlangan siyang tumango at pumayag. Agad-agad, binuksan ni Lin Warner ang hiking bag at ibinuhos ang mga card na nasa loob. Sinimulan niya ang pag-uuri ayon sa mga paalala ko. Ilang sandali pa, habang hawak at inaalog ni Lin Warner ang isang bote ng mineral water, nagsalita siya sa sarili. Bakit parang hindi nawawala ang uhaw ko kahit uminom na ako ng tubig na to? Wala nang silbi ang lahat, pati na ang tubig at pagkain. Itinuro ko ang mga puting card sa kama na nahati na sa ilang kategorya. Kailangan mong hanapin dyan sa mga card. Hanapin mo lang ang water card at punitin mo. Sa sumunod na segundo, kumuha si Lin Warner ng isang water card at pinunit ito. At gaya ng inaasahan, isang maliit na bote ng tubig ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang galing, namangha si Lin Warner. Pagkatapos, ininom niya ito ng isang lagukan, pinunasan ang kanyang bibig, at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga card. Nang malapit na ang 12:00 ng tanghali, ang dating tahimik na kalsada, ay biglang nilabasan ng isang grupo ng mga tao. Kasunod nila ang mahigit 10 mga binata at dalaga. Bawat isa sa kanila ay may dalang WQ. Napansin ng mga dugong halimaw sa paligid ang aktibidad ng mga tao. Agad silang umungol at sabay-sabay na sumugod. Ngunit, hindi biro ang lakas ng grupong ito. Ilang dosenang dugong halimaw ang pinagpira-piraso bago pa man makalapit. Pagkabagsak pa lang ng mga dugong halimaw, si Lin Warner na nanunood sa bintana ay hindi napigil ang sumigaw. Ang gagaling nila, nandito kami, tulong. Napakunot ang noo ko. Huli na ang lahat para may gawin pa ako. Dahil sabay-sabay nang napatingin sa amin ang buong grupo. Pumasok ang grupo sa lobby ng hotel. Tuwang-tuwang nagpakilala si Joanne. Lin Warner, fan mo ako. Hindi ko akalain na nandito ka pala sa Shing City para sa isang business trip. Dito, magalang na nagtanong si Lin Warner. Hello, saan ang punta ninyo? Siyempre, papatay ng mga dugong halimaw para kumuha ng cards. May mga cards sa loob ng katawan ng mga dugong halimaw na iyon. Kung sakaling swertihin at makakuha ng asol na skill card, mas tataas ang tsansa nating mabuhay. Miss Lin, gusto mo bang sumama sa amin? Malakas kami, huwag na, kaya naming protektahan ang aming sarili. Tara na, babalik na kami, sabi ko sabay talikod para umalis. Nagtaas ng kilay si Joanne. Teka lang, kuya, nagtataka lang ako, nakakuha ka ba ng ilang card kagabi? Kung card ang pag-uusapan, may iilan naman. Kinuha ko mula sa aking damit ang mahigit 10 silver card. Halos lumuwa ang mga mata ng lahat sa kanilang nakita. Hindi ko akalain, isa pala siyang malaking isda. Ang dami nito. Napalunok si Joanne at biglang nagiba ang tingin. Kitang-kita ang kasakiman sa kanyang mga mata. Wala namang silbi sa'yo yang ganyang karaming card kung mag-isa ka lang. Bakit hindi mo nalang ibigay sa amin? Hayaan mong kami na ang magtago para sa'yo. Agad akong tumango, gusto mong hulaan. Kung bakit itong mga silver card na to? Dala-dala ko lang at hindi ko ginagamit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Joanne. Pinatunog ko ang aking mga kamao. Ang ibig kong sabihin, mamamatay na kayo. Ha. Ang dami-dami kaya namin. Hindi pa natatapos magsalita si Joanne nang biglang dumilim ang kanyang paningin. Kasunod noon ay tuluyan na siyang nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Sa sandaling iyon, natulala ang lahat. Ang binatang ito sa kanilang harapan, gamit lang. Ang isang suntok, dinurog ang ulo ni Joanne. Mayroon pa namang silver talent si Joanne. Ni hindi man lang siya nabigyan ng pagkakataong lumaban. Kasunod nito, dumukot ako ng isang gold card at pinunit ito. Agad na lumitaw sa kamay ko ang isang itim na espada na may masamang aura. Kayo naman ang isusunod. Sakto, masusubukan ko kung gaano ito kitalim. Eka, sandali, wala kaming ginawa sa'yo. Ayaw ka naming labanan. Aalis na kami agad dito. Huli na ang lahat. Hindi ko sila pinansin. Winasiwas ko ang itim na espada at sumugod sa gitna ng mga tao. Agad na umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na sigawan. Mula nang magsimula akong kumilos hanggang sa mamatay ang lahat ng miyembro ng grupo. Wala pang 2 minuto ang lumipas. Sa sandaling iyon, habang tinitingnan ni Lin Warner ang nagkalat na mga bangkay. Hindi na niya napigilan at napaluhod na lang siya sa lupa at nagsusuka. Kahit sa panaginip ay hindi niya inakala na ang lalaking nasa harap niya na mukhang mahinahon at mabait ay kikilos ng ganito kalupit at kawalang awa. Pagtapos mong samuka, huwag mong kalimutang kapkapan ang mga bangkay. Dalhin mo sa akin ang mga card. Pagkasabi niyon, isinukbit ko ang aking espada at umakyat sa itaas nang hindi man lang lumilingon. Pagkalipas ng ilang minuto, muling lumitaw sa harapan ko si Lin Warner na may hawak na 12 ng mga card. Humihikbing humingi ng tawad si Lin Warner. Sorry, hindi na ako magsasalita ng basta-basta sa susunod. Napangiti ako at itinuro ang iba't ibang mga card sa loob ng hiking bag. Pagpatuloy mo na ang ginagawa mo. Kung galit ako sa'yo, dapat matagal na kitang pinatay kasama nila. Total, kasi simula pa lang naman ng apocalypse. Kakaunti lang ang kayang maka-adjust agad ng ganito kabilis. At sa mga sumunod na ilang oras, sunod-sunod kaming nakasalubong ng iba pang grupo ng mga tao. At dahil natuto na sa nangyari kanina, matalinong natutong manahimik na lang si Lin Warner.
Pagsapit ng dapit hapon, dala ng hangin ang itanggal ng mga nilalang na uhaw sa dugo mula sa malayo. Dumidilim na. Oras na para kumilos. Sabi ko sa sarili ko sabay hagis ng 5 silver card kay Lin Warner. Ano to? Nagtatakang tanong ni Lin Warner. Bago ka sumama sa akin para mangaso, gamitin mo muna itong 5 card. Isa-isang tiningnan ni Lin Warner ang mga silver card. At nalaman niyang lahat ng 5 card ay puro support skills. Kahit na matigas ang ulo ni Lin Warner, matalino naman siya. Kaya pala ang tagal mong namimili ng silver card. Gusto mo pala akong gawing support. Natawa ako. Hindi mo pa kasi naiintindihan. Ano? Mas astig kaya maging support. Hindi lang malaking tulong ang maibibigay mo sa mga kasama mo. May kakayahan ka pa ring protektahan ang sarili mo. Kung sakaling mabihag ka ng ibang grupo, manghihinayang silang patayin ka. Kung ayaw mo talagang maging support, hahanapan kita ng panibagong set ng mga combat type na talent para makipagbakbakan ka ng mano-mano sa mga nilalang na uhaw sa dugo. Sunod-sunod na umiling si Lin Warner. Huwag na nating pag-usapan ang mano-manong laban. Yung amoy pa lang na nabubulok mula sa mga nilalang na yun. Sapat na para masuka siya dahil medyo maislan siya sa kalinisan. Pagkatapos matutunan ang mga skill, tiningnan ni Lin Warner ang mga card na maayos na nakahanay sa kama at nagtanong. Pero paano kung umalis tayo? Anong mangyayari sa mga card na to? Iwinagayway ko ang isang gold card na hawak ko. Ilipat mo lang lahat ng card sa kotse, ayos na. Pagkasabi niyon, inilipat ko ang higit sa 10 hiking bag sa may pintuan ng hotel. Pinunit ko ang RV gold card at inihagis sa unahan. Isang malakas na kalabog ang narinig. Isang medium-sized na RV ang biglang lumitaw. Sa loob ng RV, kasing liwanag ng araw ang mga ilaw. Si Lin Warner ay maayos na nagpatuloy sa pag-uuri ng mga card. Saan ba tayo pupunta? Kung ako ang tatanungin, ang dami na nating card. Sapat na to para sa 1 o 2 taon. Hindi na natin kailangang sumuong pa sa panganib, di ba? Ang pinakamainam na gawin ay humanap ng lugar para magtago. Iwinasiwas ko ang aking daliri. Kung magtatago lang tayo hanggang sa huli, kapag naubos ang resources natin, siguradong mamamatay tayo. Kung gusto nating mabuhay ng matagal sa mundong ito, kailangan nating maging aktibo sa paghahanap ng mga supply. At armasan ang sarili hanggat maaari. Alam mo ba kung bakit sa gabi ko pinipiling kumilos? Umiling si Lin Warner. Mas mabangis ang mga zuho sa gabi. Mas mataas ang kalidad ng mga card na nahuhulog mula sa kanila. At saka, may bagong uri ng halimaw na lumalabas sa gabi. Bagong halimaw. Ano yon? Biglang nanindig ang balahibo ni Lin Warner. Isang bakas ng takot ang gumapang sa puso niya. Yemo. Mabilis, malakas, at mataas ang depensa. Maliban lang sa hindi ito nakakakita. Halos lahat ng iba pa niyang katangian ay sagad na. Nang marinig ni Lin Warner ang paglalarawan ko sa Yemo, para siyang natulala. Kung ganoon pala kita ang Yemo, bakit pa natin hahanapin ang gulo? Malaking panganib, malaking gantimpala. Ang Yemo, kahit sa pinakamalala, ay nakakahulog ng silver card. Kung suswertehin, pwede itong maghulog ng gold card o kahit legendary rainbow card pa. Pero di ba sabi mo napakalakas nito, na kahit isang grupo ng mahigit 10 tao na armado ay hindi ito kayang talunin. Oo, malakas nga ang Yemo. Pero hindi rin naman ako mahina. Malapit na tayo. Mamaya, magtago ka lang sa kotse at i-activate mo lang ang aura mo. Sa mga sandaling iyon, kumikislap ang mga ilaw sa loob ng subdivision. Sa malawak na espasyo, mayroong 10 nilalang na uhaw sa dugo. Walang habas nilang nilalapa ang mga bangkay. Sa gitna ng mga halimaw, nakadapa ang isang dambuhala. Tinatayang 2 hanggang 3 metro ang taas nito. At may bigat na mahigit 500 kilo. Napatakip ng bibig si Lin Warner, nanlalaki ang kanyang mga mata na parang kampana. Hindi niya maisip kung paano mananalo ang mga tao laban sa ganitong uri ng halimaw. Agad kong pinatay ang mga ilaw ng kotse at binunot ang susi. Dala sa isang kamay ang itim na espadang si Zonjin, bumaba ako. Marami akong paraan para harapin ang mga demonyo ng gabi. Ang pinakasimpleng paraan ay ang paggamit ng Q ng Forest Wolf Blade para sa isang malayo ang headshot. Pero gusto kong subukan kung hanggang saan na ang lakas ko sa pakikipaglaban. Ang pinakamahalaga sa lahat, mas malaki ang gantimpala sa malapitang pagpatay kaysa sa malayuan. Ito ay resulta ng masusing pagsubok sa aking nakaraang buhay. Kasunod nito, ng 20 metro na lang ang pagitan namin. Naamoy ng mga halimaw na dugo ang hindi inaasahang bisita. Binitiwan nila ang kanilang masarap na pagkain at umuungal na sumugod sa akin. Kalmado akong humiwa ng paalang gamit ang espada. Sa isa pang hiwa, 5 pa ang napatay. Mahigit 20 halimaw na dugo ang ni hindi man lang. Nahawakan ang dulo ng damit ko bago sila tuluyang napatay lahat. Dahan-daang humarap sa akin ang demonyo ng gabi habang inilalabas ang dila nito. Kung ikukumpara sa mga halimaw na dugo, mayroon itong talino. Sinasabi ng kutob nito, na ang taong nasa harapan niya ay napakalakas at kailangang pag-ingatan. Ipinagpag ko ang dugo sa aking itim na espada at unang humakbang. Gumalaw na rin ang demonyo ng gabi. Tumalon ito ng 7 hanggang 8 metro ang taas at bumagsak pababa sa akin. Walang tigil nitong iwinasiwas ang 2 talampakang haba nitong matutulis na kuko. Mabilis akong dumulas at sumuot sa ilalim ng demonyo ng gabi. Buong lakas kong itinarak paitaas ang itim na espadang si Zonjin. Walang anumang pag-aalinlangan. Nabutas ang katawan ng demonyo ng gabi at bumagsak ito sa lupa. Ngunit hindi pa ito patay.
Sa halip, nagpupumiglas ito sa lupa, sinusubukang tumayo para lumaban muli. Agad akong sumugod para tapusin ito ng isang huling saksak. Mabilis na lumabas ang mga napanalunan mula sa maliit na laban na ito. 9 na puting card, 4 na berdeng card, 2 asul na card, 3 pilak na card. Medyo nakakabitin. Hindi ako kontento, pero alas 7 pa lang naman. Mahaba pa ang gabi. Pagkatapos, nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Bigla akong napapreno ng todo. Naramdaman ni Lin Wanner na siguradong may nangyari. Dali-dali siyang tumakbo palapit. Sa bintana ng kotse, nakita niya ang isang eksenang hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Sa layong 200 metro sa unahan, may isang bagay na may taas na 5 hanggang 6 na metro. At isang dambuhalang puso na tumatagas ang walang tigil na tumitibok. Sa paligid ng puso ay may daan-daang walang layuning naglalagalag na mga nilalang na dugo. Inakpan ni Lin Wanner ang kanyang bibig, puno ng takot at pagkabigla ang kanyang mga mata. Ano yan? Ang susi sa biglaang yaman. Natigilan si Lin Wanner saglit at nagpakita ng pag-aalala. Ha, ano mo balak harapin ang bagay na yan? Bakit ka nagmamadali? Sa sandaling iyon, umupo ako sa driver's seat. Pinagmamasdan mula sa malayo ang dambuhalang pusong dugo na yun. Ang orihinal kong plano ay magmaneho diretso sa silangan. Pupunta sana ako sa katabing Haicheng para hanapin ang isang kaibigan. Ngunit, hindi laging nasusunod ang plano. Sa crossing, natuklasan ko ang ganitong. Isang dambuhalang pusong dugo na malapit nang magbago ng anyo. Kaya syempre, ayaw kong umalis. Dapat mong malaman, ang card drop rate ng isang nagbagong anyong pusong dugo ay higit pa sa 10 beses na mas mataas kaysa sa isang ordinaryong pusong dugo ng Night Demon. Pero, ang tanging problema ngayon ay, hindi ko alam kung gaano katagal maghihintay bago magbago ng anyo ang pusong dugo. Dahan-daang lumipas ang oras. Sa isang iglap, ilang oras ang lumipas. Ang mga dating tulalang nilalang na dugo ay biglang parang may natuklasan. Umuungal silang sumugod patungo sa kanan ng crossing. Sa sumunod na segundo, isang serye ng sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Ang grupo ng mga nilalang ay nadurog na parang basahan.